Ngayon, meron po akong gustong bigyan ng sagot na matagal at marami at halos lahat ng tao, ito yung tinatanong nila sa buhay nila. It's all about... Okay, pakibasa? Pangarap. Okay. Totoo ba, Sir RDR, na pwede kong makuha yung pangarap ko? Ito kasi yung tanong ng maraming tao. Kasi mind you, nung bata tayo, lahat tayo punong-puno ng pangarap. As in, lahat ng gusto nating makuha sa buhay natin, iniisip lang natin and ikinikwento natin sa ibang tao. 'Di ba? Sino rito nangarap na nung bata siya gusto niya maging Superman? Taas ang kamay. Marami, 'di ba? Sino rito nangarap nung bata siya gusto niya maging pulis? Gusto niya maging doktor? Gusto niya maging abogado? Gusto niya maging businessman? 'Di ba? Lahat tayo, meron tayong tinatawag na pangarap. Lahat ng tao may pangarap. Nung bata sila. Pero as they age, habang umiidad, nagiging yung pangarap, tama mali? Nagiging imposible. Bakit siya nagiging imposible? Yung pangarap mo, bakit nagiging imposible? Simpleng-simple. Because of what we call experience. Kaya nagiging imposible siya kasi nakaka-receive ka ng mga iba't ibang experience sa buhay mo. Na yung experience na yun sa buhay mo ang nagsasabi sa'yo, hanggang dito ka lang. Ito ka lang. Ito yung pwede mo lang gawin. Nagkaroon ka ng tinatawag natin na limitations sa buhay mo. Ang daming limitations sa buhay. Datnan ka pa ng napakaraming problema. Datnan ka ng napakaraming pagsubok. Datnan ka ng napakaraming discouragement sa buhay mo. Datnan ka ng napakaraming rejections. Talagang, alam mo yun, yung suguring ka ng sobrang daming problema. And that is the reason why those experiences makes your dream impossible. Kaya siya naging imposible sa inyo. Kaya marami ngayon, ang mga tao dito sa Pilipinas at sa mundo natin, na mediocre na lang. Makaraos lang. Makasustain lang. Makakain 3 beses ang araw, magkaroon lang ng simpleng bahay, magkaroon lang ng motor kahit papaano pampasok sa trabaho. Magkaroon lang ng konting ganito, masaya na ako sa buhay ko. Hanggang ganun na lang. Marami sa inyo, the reason why you are continuously following us, because naghahangad kayo something na may pwede pang madagdag sa akin, may pwede pang ma-develop sa akin. Pero you seldom think, or you seldom alam mo yun, you seldom wini-wish na matupad pa yung mga pangarap mo. Gusto mo na lang matuto. Gusto mo na lang mag-develop. Gusto mo na lang maka-achieve ka ng konting success sa buhay mo. Masaya ka na ron. Pero konti lang sa inyo ang nagsasabi, gusto ko maging multi-millionaire. Gusto ko maging bilyonaryo. Gusto ko magkaroon ng mga yung tinatangkilik nila, kaya ko yan. Gusto ko magkaroon ng magandang sasakyan. Gusto ko magkaroon ng malaking bahay. Gusto ko na magkaroon ng maraming savings. Hindi na eh. Yung little success na lang ang hinihiling mo ngayon sa buhay mo. Because you are currently experiencing so many challenges in life. Kaya naghahanap ka ng sagot lagi dito sa mga content namin, dito sa platform namin. Ngayon, ang gusto kong ma-experience nyo ngayong araw na to, buhayin natin yung mga pangarap ninyo. At pipilitin kong iparealize sa inyo that you are actually capable of achieving all your dreams in life. Capable ka. Kaya mong kunin. It's just that you are unaware na kaya mo. You are unaware doon sa process na kailangan mong pagdaanan para magkatotoo yung pangarap mo sa'yo. Si Raymond, imposible yung pangarap. You know why? Kasi ganito yan eh. Mahirap na akong pinanganak, mahirap akong mamamatay. Okay na ako sa simpleng buhay. Right? First step is kailangan ma-identify natin, kailangan nating identify ngayong oras na to, is yung value ng pangarap. Kailangan may titignan tayo. So I need interaction. Okay? When we say dream, sky's the limit. Okay? Or maybe, realistically speaking, or relevant sa panahon natin ngayon. Kailangan ko ng interaction. For example, ang unang-unang pangarap ng maraming tao ay yung tinatawag natin na house and lot.
Dream house, not just a house, but a dream house. Magkano kaya yung value? 50. 50M. Okay, very good. 50 million. Wow. Maybe yung 50 million, guys, maliit lang ho yan. Nakakita na ho ako ng 100 million na bahay. Nakakita na rin po ako ng pinakamahal na bahay ko na nakita at napuntahan at nakapag-banding doon, 700 million. Yun yung malaki. Pero yung 50 million, mansion yan pero maliit. Tama? Mini mansion ang tawag dyan. Maliit lang yan. Okay, so 50 million. So probably nasa ang lugar to, Sir Marco? BGC. Ay, kulang. Kulang to. Hindi kasya. Lote lang. Lipat mo ng lugar. Clark, kasya. Okay, Clark. Okay, nasa Clark. Probably 50 million. Siguro mga 4 bedrooms, tapos may maliit na pool area, may konti kang garden, etc. Ganon. Visualize din nyo, guys. For example, cars. Siyempre, pag may 50 million ka, lagyan na natin ng category. Isang SUV, isang kotse, or sports car, lagyan na natin sports car, tsaka isang family car. O yan, pinaka-ano na yan, pinaka-basic na to. Yan. Tatlong sasakyan. Okay? Isang SUV, para sa'yo, pagka gusto mong mag-bundok, 4x4, gusto mong mag-trail, ayan. Sports car naman, pagka gusto mong magyabang, di ba? Gusto mong tapak-tapakan, may adrenaline ka, family car naman is for your family. SUV, pangarap na SUV. Ano? Tesla. Yan. Pwede na. Yan, Tesla. Mga magkano kaya Tesla? 13 million. Okay. Sports car. Gawin natin Cobra. No? O Shelby. GT 500. Yan, mga 5 million yan. Yan. Medyo mas high-end. Family car. 2.5. O lagay natin H100. 3 million. Yung naka-set up yung naka-dress up. Okay. Siyempre, alam ka naman may bahay ka, may kotse ka, wala kang savings, para kang tangan yan. So, savings. Mga magkano kaya savings mo? Siguro savings mo dapat pinakamalaki yan. Dapat meron kang savings, eto financially free ka na yan, mga 100 million. Tama, dapat balance eh. Alam ka naman savings mo, 1 million lang. After 1 month, patay ka na. At least na-experience ko, Sir Raymond. Okay, so lagay natin 100 million. Savings. Okay, what else? Siyempre, kung may savings ka, may dream travel or destination ka, around the world. Budget ka, yearly, 2 million. Kasya yan. So, bukod dyan, ano pa yung pangarap ng tao? Investment, correct. Okay. Or business na lang. Lagay na lang natin business. Siguro ang value ng negosyo natin is kung yan ang mga assets natin, dapat ang value ng business natin, value, 200 million. Paki-add. Magkano? 373 million. Sa sitwasyon ng buhay mo ngayon, let's be realistic. Posible hindi. Imposible. Sa opportunity meron ka. Kasi kung i-divide natin yung 373 million, for example, mabubuhay ka pa ng 30 years. In the average. So, 373 million divided by 30. Kung 30 years ka mabubuhay, is how much? 12? Yan. Per year. Yan dapat ang natitipid mo o savings mo taon-taon. I-breakdown natin into months. 1,036,000. Dapat ito yung savings mo buwan-buwan. Sa loob ng 30 taon na naiipon mo yan, magkakaroon ka ng lahat ng pangarap mo sa buhay mo. Provided, diretso sa savings yan. Diba? After 30 years, you can retire na meron ka na lahat ng pangarap mo sa buhay mo. Sir, imposible nga. Wala akong ganyan eh. Okay, now, I want you to understand that everything may number or may formula na kaakibat. Ang dali lang kwentahin ang pangarap eh. Tingnan mo, nakwenta na natin kagad. So meaning to say, it seems that 373 million is actually what? Impossible. Imposible kanina yan. Pero nung breakdown natin, isang taon kailangan ko lang pala is 12.44 million. Medyo naging realistic na. Bumaba na yung numero eh. Nung dinivide ko, sa loob ng isang buwan, na dapat ganun lang pala kitain ko, 1.36 lang pala. I-divide natin per day, 35,000. Ilagay na natin. Okay, round off na natin. 35,000 lang pala yan per day.
Sa loob ng 30 years, lahat ng pangarap mo, kuha mo. So meaning to say, lumiiliit yung pangarap if we dissect it on a daily basis. Dumadali siya. So ang formula is wag mong kwentahin yung malayo. Kasi mahihirapan kang kwentahin yon. It's okay na magkaroon ka ng target. But you have to set standards on a daily basis na dapat may nakukuha ka, dapat may na-achieve ka. Dapat, ito yung kikitain mo, araw-araw savings mo sa bangko. Paano mangyayari yan na day-to-day basis? Kailangan mong iproseso. Ang mahirap kasi sa maraming tao, what? Tinitignan nila yung pangarap imposible kasi tinignan kagad nila yung malayo. Naintindihan nyo? Kung gusto mong makuha yung pangarap mo, you have to connect the dots backwards. Inumpisa natin sa malaki, kinonekta natin pabaliktad. You have to connect the dots backwards. I-dissect mo. Alamin mo. So ngayon, kung iisipin mo, 35K daily, kayang kitain kung negosyante ka. So, ngayon, ang iisipin mo ngayon, paano ako kikita ng 35,000 daily na sa loob ng 30 years, if I will be consistent, makukuha ko yung pangarap ko. Paano ko kikita? Now, sa trabaho mo ngayon, i-assess natin ngayon. Okay? So nakita na natin, madali. Ang problema na lang ngayon is what are the tools or ano yung mga kailangan natin meron tayo para kumita na lang tayo ng 35,000 daily. Anong opportunity dapat nasaan ka? Para kumita ka ng 35,000 daily. Exactly. Ngayon, bakit imposible siya sa maraming tao? Because nasa wrong opportunity sila. Kaya imposible. Kaya ang pangarap, nananatiling pangarap kasi dinala ka dun sa safest place which is your comfort zone. So, ibig sabihin, yung 35,000 daily, the only vehicle for you, sa naiintindihan ko ngayon, is you should have what? A business. Padadaliin natin yung pangarap nyo, maniwala kayo sa akin. Madaling kwentahin yan. Okay? Ngayon, business. So, kailangan negosyo pala. Ang tanong, ito yung masakit na katotohanan sa maraming Pilipino. Whenever sinasabi namin na ang tool for you to reach all your dreams and goals in life is to have what? A business. Paano kung lahat negosyante na? Walang karpintero, walang barbero, walang... Kaya nga, ikaw yung nakikinig ngayon Kaya nga, naririnig mo yung sinasabi ko Kasi ang sinasabi ko, kung narinig mo na yung sinabi ko, kung naiintindihan mo yung sinabi namin, at kung inunawa mo yung sinasabi namin, at patuloy mo akong pinakikinggan, ibig sabihin, time na at ito na yung sign na magnenegosyo ka. Kasi hindi naman lahat panonoorin kami. Hindi lahat magfa-follow sa amin. So yung kokonti, ipinipilit namin yung sarili namin sa kanila na magnegosyo. Bakit? Yan lang kasi ang tulo. Sige, maghanap ka ng trabaho sa buong mundo na pasusweldoin ka ng 35,000 daily. Savings yun So most probably, dapat ang kinikita mo, doble niyan, 70,000 or more per day. Kasi savings yung pinag-uusapan natin, in 30 years, makukuha mo yung pangarap mo. Ngayon, pagdating sa negosyo, paano kakikita ng 35,000 daily? Idadissect ulit natin. Ikaw naman ang idadissect ko ngayon. Bilang tao, meron tayong tinatawag na 24 hours a day. Magkano minimum wage sa Pilipinas? 570. 570 times 26. Kasi 26 days nagtatrabaho ang isang tao. 14,820. Okay. Alright. 14,820 is the minimum salary ng isang empleyado dito sa Pilipinas na bibigyan ka ng 14,820 kung nagtatrabaho ka ng 8 hours sa loob ng 26 days kasi merong isang araw na day off. So, bibigyan mo siya ng 14,820. What is the reason why kukuha ka ng empleyado? What is the reason why kukuha ka ng empleyado? Kasi kaya ka kukuha ng empleyado para dumali yung process ng business mo.
Kasi hindi mo kakayanin lahat ng proseso sa negosyo mo kung yung talent at skill set at yung experience mo lang ang gagamitin mo. Just for example, me, hindi ko kaya mag-video edit. Hindi ko kaya yung mag-technical, kagaya ng ginagawa ni Wendy na wala pang tulog. Hindi ko kayang gumawa ng mga iba't ibang mga bagay. And that is the reason why kukuha ko ng katulong ko, kasama ko, para ma-achieve namin yung goal namin sa buhay namin. Now, this is the formula. Okay? Business, kailangan marami kang what? Leverage. Ang mga leverage na yan, probably your team, your employee, your etc. So you make sure na kung pasusweldohin mo sila ng 14,820 sa loob ng isang buwan, kaya ba nilang i-provide sa kumpanya mo at least 20 to 30% more than doon sa sweldo nila? Yun yung value nila. Kasi kung liability ang empleyado na yan, pasweldo ka ng pasweldo pero hindi siya nakaka-contribute as a team player sa loob ng kumpanya mo, liability yan. At pag liability yan, di sana sa'yo na lang yung sweldo niya. Yun ang nare-realize ko every time na, tama, dapat sa akin na lang. Kasi mas pagod ako, mas hirap ako, utak ko lahat gumagana, concept, idea, lahat eh. Tapos pasusweldohin kita na dapat kinita ko na. Eh hindi ka naman nagiging asset sa kumpanya ko, tanggalin kita. Kailangan nakakadagdag ka lagi. Kasi bakit? Ang kumpanya is designed para umangat. Kung pababa, pabigat yan. So, ibig sabihin, tinatanggal ko yung mga pabigat. Kasi may goal ako eh. May dream ako eh. May gusto akong makuha. May gusto akong ma-achieve. Kaya nga, I continuously developing myself. Ako ang basihan ko, wag niyo akong kopyahin. Pero magandang basihan to. 14,820 time is 0.30%. Kailangan may 2,964 ako kada isang tao. That's monthly. 2,964. At least 30% ng value ng effort mo, meron ako. Kasi may sweldo ka sa akin na ganito, dapat additional 30% sa may-ari yun. Hindi mo mako-compute yan. Pero in general, dapat ito yung basihan mo kung magkano yung kikitain mo sa kumpanya as an owner. Nagigets mo? So, i-multiply ulit natin yung 35,000 times 30 ulit natin. 1 million? 50,000. So, yung 1,050,000, ang gagawin ko dyan is, i-divide ko yan into 2,964. Paki-divide nga. 354. Tama? Okay. So, kailangan, meron akong 354 employees na nakakapagbigay sa akin na nagiging asset sila, quantifiable or unquantifiable value na ganito. Para meron akong ganito na natitira sa akin. Labas mo lahat ng expenses. So, ibig sabihin, ang focus ko ngayon, bilang may-ari, paano palalakihin yung kumpanya? Because yung 354, ang tingin nyo dyan ngayon is what? Number. Ang tingin ko dyan is value. Bakit? You have created 354 jobs. 354 opportunities. 354 families. So, ibig sabihin, 354, ang focus ko na dapat na magkaroon ako ng empleyado para makuha ko yung target ko. Ang daming empleyado naman niya, sir, masakit sa ulo yan. Yes, masakit sa ulo. And it is a very tall responsibility. 5 pa lang empleyado ko ngayon, sir, masakit na sa ulo. Lalo na siguro yung 354. So, ngayon, ang gagawin ko dyan, paano ko paliliitin yung 354? Kukuha ko ng mas magagaling at mas matatalinong tao na hindi lang magbibigay sa akin ng 2,964. Na kayang magbigay sa akin ng 10,000. Na kayang magbigay sa akin ng 15,000 monthly. Na kayang magbigay sa akin ng 20,000 monthly. So meaning to say, kung yun, itong mga key personnel na to, ito yung mga nasa top management, lilit na yung 354. Kasi isang tao, katumbas 5, katumbas 6, katumbas 7. Okay? So meaning to say, kaya ko magbuo ng opportunity na 100 plus lang ang employee ko, pero kumikita ako ng ganito. Per day.
100 plus na employee, in the future ganito. Sir, imposible pa rin yung 100 plus na employee. Hindi ko pa rin maarok. Hindi ko pa rin matanggap. Teka lang, fast forward natin to eh. Ito na yung target natin, no? So, ibig sabihin, kung meron kang 2, 3, 5 empleyado ngayon, you are in the right track. Kasi negosyante ka. Nagigets nyo po? So, meaning to say, magiging posible lang tong 35,000 a day sa anong pamamaraan? If you provide value to other people. Because most of the time, puro tayo, mali. Yun ang gusto kong maintindihan kahit ng mga nakikinig sa social media. That being an entrepreneur, sobrang hirap. Nakita niyo, dami namin dapat hawakan na tao bago namin makuha yung pangarap namin. Sir, paano yung mga taong nakuha nila yung mga pangarap nila pero hindi ganun kadami? Because nakapag-provide sila ng mas malaking value sa ibang tao. Maybe to business partner, maybe to investor, maybe to other resources. Nakapag-provide sila ng value. So always remember that whenever, kung gusto mo talagang makuha yung pangarap mo, there's only one way. Provide value. Ito lang. That's the only way. You know, if you're selling products at ikaw mismo hindi mo gagamitin yung produkto mo pag ginawa mo, tigilan mo na yung negosyo na yan. Naglolokohan tayo. Kung ikaw yung tipo ng negosyante na may services business ka, na ikaw mismo hindi ka magpapagawa doon sa clinic mo or doon sa service-oriented na negosyo mo, tumigil ka na. You are in the wrong way. Na kung ikaw mismo bilang may-ari, yung negosyo mo is hindi mo hindi mo gustong puntahan. Hindi mo gustong bisitahin dahil naaasiwa ka doon sa pakiramdam na tuwing darating ka sa opisina, gano'n na madadatnan mo, tumigil ka na dyan sa negosyo na yan. You know, if you wanted to become a good business owner, you wanted na makuha niyo lahat ng mga pangarap niyo, yung Tesla, yung lahat, yung bahay, yung etc. One word, value. Because value creates money. Value creates money. You provide quality products and services as a business owner. It's not just the business, but the people behind the business. You know, pag nakakakita ko ng mga mayayaman na mga tao, isa lang nakikita ko. Ang dami niyang value sa ibang tao. Ang dami niya natulungan. Ang dami niyang nabago buhay. Ang dami niyang napayaman. Sabi nga nila isa lang ang way para yumaman. Subukan mong payamanin yung ibang tao, yayaman ka. That's the concept. Imposible yung pangarap kasi hindi mo kinikwenta, nagiging emotional ka lang. Pangarap mahirap. Ang laki 300 million. Mahigit yung pangarap ko. Pero kung hihimay-himayin mo, simple lang pala. That's only 35,000 a day. Paano ko kikita ng ganon? I should run my business properly. Professionally. And with a vision. Ganon ka magtatayo ng business. Sir, kumikita lang ako, minsan 500, madalas lugi pa Okay lang yan. So, i-figure out mo ngayon kung paano ka kikita ng makonti-konti. Huwag mong madaliin yung 35,000 daily. Hindi ka makakarating doon kagad. I-dissect mo ulit yun pabalik. Umpisahan mo sa piso, sa 2 piso, sa 3 piso, sa 100, sa 200. Aabot din dyan. Hindi. Ano nangyayari sa'yo? Kumita ka ng 1,000, tuwan-tuwa ka na Kumita ka ng 2,000, sobrang saya mo na Kumita ka ng 3,000, sobrang saya mo na, nagpapaparlor ka na. Araw-araw. Tama? Kumita ka ng 4,000, gusto mo na mag-shopping every day. Teka, ito pala yung figure na dapat kong makuha, Lagay natin hindi yun ang pangarap mo. Lagay natin 100 million lang. Divided by 3 mo. Tama, mali? So, ibig sabihin, yung 35,000, 10,000 daily, dapat kumikita ako neto, savings ko yan. Yun ang target ko. Yun ang dapat kong makuha. Hindi, 5,000 lang ginastos mo na Nag-celebrate ka na Now, if you dissect success or goals, yung gusto natin makuha sa buhay natin,
Kung hihimay-himayin mo yan, pababa. Ang tawag lang dyan, para makuha mong lahat yan, is you have to form what? New habits. Paulit-ulit naming sinasabi to. Simply because, kailangan yung wire ng utak mo, yung wiring ng utak mo, is nakadireksyon papunta dun sa gusto mong makuha sa buhay mo. Habits yan eh. Bakit kami hindi napapagod? Bakit tuloy-tuloy kami nagpo-provide ng value? It's simply because ang habit namin mag-provide ng value sa inyong lahat. Makatulong kami sa inyo. Makapag-provide kami ng magandang idea, magandang concept na po pwedeng makapagpalago sa negosyo mo. Ang problema kasi, masyado kang relax. Masyado kang easy. Masyadong taken for, ay may negosyo na ako, okay na ako. Mayaman na ako, meron na akong 2 million sa bangko. Wow, 2 million. Meron na akong 3 million eh. Meron na akong 4 million. Mayaman na ako eh. May 10 million na ako, mayaman na ako eh. Wala pa tayo sa exciting part. Tama, mali. Maniwala ka sa akin, kung nakabili ka ng bahay at pinilit-pilit mo, hindi yun yung pangarap mong bahay. Gusto mo lang magyabang na may bahay ka. Kasi ang bahay is isang bagay na masasabi mong may narating ka sa buhay pag may bahay ka. Pero hindi naman talaga yun yung pangarap mo. Bakit? Papasok pa rin tayo doon sa tinatawag natin na insecurities. Papasok pa rin tayo doon eh. And that is the reason why your dreams are actually impossible. Minamadali mo yung success. Kailangan may target ka daily. Ito talaga yung pangarap kong kitain araw-araw. 35,000 neto, straight to the bank. Or straight sa savings. After 10 years, hindi pa rin ako titigil, dapat mas lumaki. So, ang dapat ninyong maintindihan is dapat, kung mag-uumpisa ka ng maliit, tandaan mo hindi ko kaya yung 35,000 monthly. Pwede yung 35,000, daily. Pwede yung 35,000 daily, ilagay mo sa gitna. Ilagay mo sa gitna. $1,000 ka lang muna. 2,000 ka lang muna. Hanggang sa nasa gitna ka na ngayon. O para makuha mo pa rin, same timeline, alam mo gagawin mo? Pag umabot ka sa 35, maniwala ka sa akin, tataas ulit yan. Tataas ulit yan. Nagwa 100,000 ka na daily, hindi mo alam. Sir, posible ba yung 100,000 daily? Posible ba? Alam nyo, no? Bigyan ko kayo na example. Yung nakikita na lang natin sa TV. Eat Bulaga, nanonood kayo. Kilala nyo si Tito Vic and Joey, malamang. Lahat tayo, ira natin yan. Do you think 100,000 daily lang ang sweldo nila? Do you think 100,000 daily? Probably 1 million daily. Tama, di ba? Si Vice Ganda, ganun din. Ito nakikita natin. Gusto ko kasi yung madali nyo ma-imagine. Ito nakikita natin. So, ibig sabihin, imposible siya sa taong walang pangarap. Pero sa taong may pangarap, sa taong may gustong marating sa buhay, kaya pala. Nagagawa pala. Posible pala yan. Sir, ganito, problema, ganito. Hindi naman ako yung mga celebrityng binanggit mo eh. Paano na ako? Wala naman akong talent, wala akong skills. Hindi ko kaya yung ginagawa nila. Hindi ko kaya yung ginagawa ninyo. Nagtotok kayo, nag-provide kayo ng value. Each and every one of us, meron tayong capabilities and talents. Now, all you have to do is you have to take steps. Little steps. Baby steps. To improve your skill set. Okay? Sir, paano ko magagawa siya daily? Paano mo siya magagawa? Simple lang. Dapat tama mindset mo. Dapat tama mindset mo. How can you continue something if mali yung thinking mo? Kung mali yung iniisip mo, hindi magbabalanse talaga eh. Kumita ka lang ng 2,000, feeling mo ang yaman mo na. A day? Feeling mo ang yaman mo na. Feeling mo napaka-successful mo na. Kasi bakit? Ang mindset mo maliit eh. And that is the reason why, kung tatahiin natin at babalik-balikan natin, babalik po talaga lagi dito. Simple yung pangarap. Mali ka lang na tao. Kaya mong makuha, mali ka lang mag-isip. Posible lahat, tamad ka lang. Bakit ka tinatamad? Mali yung mindset mo.
Bakit ka tinatamad? Bakit hindi ka makakilos? Bakit hindi ka makagalaw? Bakit parang imposible yung mga bagay na iniisip mo? Kasi hindi balance yung katawan mo. Not in harmony. Hindi synchronize. Ang utak mo, ang paggalaw ng katawan mo, ang paggalaw ng puso mo, mali eh. Bakit? Marami kasing tao, mindset nila, mali. Bagsak. Kaya ngayon, tamad silang pumasok, tamad silang magtrabaho. Ano bang pangarap mo talaga sa buhay mo? Ano ba talaga? Gusto mo talaga ng bahay? Imagine mo, yung bahay na gusto mo. Yung gusto mo talagang bahay. For sure, marami na sa inyo inisip yan. Mineditate na yan. Pinangarap na yan. So isipin mo ngayon, right at this time, right at this moment, that you actually have that house. Na doon ka uuwi mamaya. Or nakikita mo na siya in your mind's eye. Yung pangarap mo. For example, nakikita mo na siya. What is the feeling? What is the feeling that you are actually driving your own car right now? Your dream car right now? Probably it's a Mustang, Tesla, or Escalade, or Ferrari, or Lamborghini, or whatever. What is the feeling na bubuksan mo yung pinto, aamuyin mo yung interior, lalabas ka ng parking lot mo, at makikita mo dun sa dream house mo kumakaway sa iyo yung mga mahal mo sa buhay, ingat sa pagdadrive. Lahat sila kasama mo sa bahay dahil sobrang yaman mo. Na hindi nyo kailangan mag-away dahil sa pera. Na hindi nyo kailangan mamroblema ng pambayad sa upa, pambayad sa kuryente, pambayad sa mga hayop na mga bills na yan dahil wala kang pakialam. What is the feeling? Yun ang tanong ko sa iyo ngayon. Ano yung pakiramdam? Naaalis ka na, nandun ka sa sports car, may katabing SUV, yung bahay mo sobrang laki. Hindi naman sobrang laki. I mean, sobrang yung bahay na yun talaga yung pangarap mo. Ang luwag ng garden, may swimming pool, may basketball court, may golf course. Isipin mo lang, right at this moment, na hindi mo kailangan maghabol lagi, na hindi ka nagmamadali lagi, na hindi ka laging, alam mo yung pressure, araw-araw. Isipin mo na lang, na meron kang ganon, tapos intact ang pamilya mo, sobrang saya ninyo, lahat chine-cherish, celebrate yung success mo sa buhay mo. Now, kung naiisip mo yan in your mind's eye right now, I want you to realize that it is actually right here, right now. Nandito na yan ngayon. It's just that, kaya lang siya hindi dumarating pa sa'yo, kaya hindi pa dumarating itong bagay na to sa'yo, it's simply because hindi ka pa nagte-take action. Bakit hindi ka makatake action? Kasi mali yung direction mo. Sa iba ka pa nakatingin. You know, towards your journey to success, it's like traveling at night sa loob ng kotse. So for example, ito yung sasakyan. May ilaw yung sasakyan. Pag bumabiyahe ka ng gabi, probably hanggang 100 or 150 meters lang ang abot ng ilaw mo. But because you know the direction, kahit gabi, kahit hanggang dito lang ang abot ng headlight mo, eventually, makakarating ka dun sa destination mo. Kahit gabi, kahit yun lang ang abot ng ilaw mo. It's like as if you have to think of yourself like meron kang headlight. Hanggang dun muna. For example, hindi ko pa kaya yung 35,000 daily. Probably kaya mo 2,000 daily, pero hindi ka pepetics. Kasi yung tamang mindset, hindi ka ilalagay sa petics mode pagka 2K daily ka na. Hindi ka ilalagay sa petics mode niya. Kasi 2K daily, that is already times 30. Kung times 30 lang, that is already how much? 60,000 a month na yan, malaki-laki na rin yan. Savings, natitipid, malaki-laki na rin yan. Diba? Hindi ka ilalagay sa petics yan eh. Kasi alam mo, yung mindset mo, doon ka sa 300 million na pangarap papunta eh. Tama? Kaya importante talaga oh. Importante talaga. Kahit computein mo araw-araw, tama talaga to si Boss RDR eh. Dito talaga mag-uumpisa oh. Diba? So isipin mo, naaabot nito 100 to 150 meters ang naaabot ng ilaw mo, eventually makakarating ka rin kahit anong lubak, kahit ano-ano, makakarating at makakarating ka din. Yun yan eh. Diba? So ibig sabihin, gradual lang. Nasa proseso ka. So kung namong problema ka ngayon, it's good. Dahil nasa proseso ka.
Kung baong ka sa utang at fini-figure out mo kung paano mababayaran lahat ng utang mo, it's good. Celebrate. Why? Kasi nasa proseso ka. Fini-figure out mo eh. May sinosolve ka na problem. Sabi ko nga ito madalas ko sinasabi, kung ikaw yung tipo ng tao na may urgency, na kailangan bayaran mo yung utang mo na 1 million sa loob ng ganitong taon, tapos nabayaran mo, simple lang ang formula mo para maging successful. Ulitin mo yung ginawa mo, yung urgency, yung energy, kung paano mo nabayaran yung 1 million na maniwala ka sa akin, uulitin mo lang yun, meron ka ng 1 million ulit. Ang problema kasi sa maraming tao, nakabayad ng utang, may na-achieve na small success, ano ginagawa? Pumepetics. You know, the most dangerous place na lagi kong sinasabi at pinapaliwanag is yung tinatawag natin na what? Comfort zone. Okay. Because actually, sa comfort zone natin, ito yan ito yung comfort zone natin. Ang comfort zone kasi, aaliwing ka niya ng sagad. Sobrang magiging masaya ka dyan. Bakit? Nasa loob ng comfort zone po yung tinatawag natin na relax. Nandito yung peace of mind. Yan, wala kang iniisip, di ba? Nandito yung contentment. Di ba? Nandito yung pleasure. Lahat nandyan lahat ng komportabling gawin nandyan And outside, nandito yung growth. Nandito yung success. Nandito yung million. Yeah? Nandito yung opportunities. O anong problema? Nandito ka lagi sa shell mo. Kasi ito, tuwing i-break mo to, ibabalik ka na ito dito Tuwing babasagin mo, ay hindi, magsisipag pa ako, kaya ko pa yan. Ay hindi, okay na ako. At may magpapaalala sa'yo lagi, ano ka ba? Bakit ka pa magdadagdag? Okay na yung kinikita mo, baka madapa ka lang, baka malugi ka lang. Nagigets nyo? Yun yung trabaho ng ibang tao. Na lagi kang ilagay dyan. Na lagi kang ipasok dyan. Kasi comfort zone, mas madali. Ito marami talaga tao nito. Alam, tignan nyo karamihan ng mga Pilipino, pag problema, anong gagawin? Magre-reklamo. Yung reklamo itself, it's inside the comfort zone. Kasi mas madali magreklamo kaysa umaksyon. Mas madali magreklamo kaysa magtrabaho. Mas madali magreklamo kaysa gumawa. Nagigets ninyo? Mas madali yun comfort zone yun Ito mahirap. Okay, ito mahirap. Pag nandito ka, okay, lahat talaga masarap. Lahat okay, lahat madaling gawin. Ito ngayon ang problema. Paano kung ma-hospital ka? Paano kung magkasakit ka? Paano kung may emergency sa pamilya ninyo? Tsaka ka ngayon lalabas. It's too late. It's too late. Nagigets ninyo? Tsaka ka ngayon pipilit mo lumabas. Kasi may urgency Kung pwede mo naman gawin ngayon, ba't di mo gagawin ngayon? For example, just a short narrative. May emergency sa pamilya. Kagaya nung lagi niyang binabanggit. May nanay ka. Boy pa nanay mo. Nasa nanay mo? Nasa bahay. For example, nanay mo, hindi mangyayari. Hindi mangyayari. Would. Okay. Okay. Hindi mangyayari. For example, hospital. Emergency. Life and death situation. Kailangan mong maggawa ng 1 million ngayong araw na to. Kung hindi, mapapatiran siya, mawawalan siya ng buhay. Ano gagawin mo? Gagawin mo ng paraan. Anong mga paraan yung po pwede mong gawin? Mangungutang ka. Ano pa? 1 million, laki. Bibenta ka ng mga gamit. Ano pa? Government offices. Lalapit ka. Di ba? Lahat ng paraan gagawin mo. Bakit? 1 million yung kailangan mong makuha o ngayong araw na to. Kasi kung mawawala ng buhay. Ang tanong, yung 1 million ba, na emergency balang araw, kasi tatanda, iedad, magkakasakit, pwede mo bang umpisahan na ngayon? Para yung urgency, ngayon pa lang, ma-realize mo na darating sa ganong point? Nadadaan ka sa ganon? Pwede ba isipin nyo, at this moment, at this time, na eventually, magkakaroon naman talaga ng urgency sa buhay mo Hindi ka naman immortal Magkakasakit ka, mamamatay ka rin. Uulitin ko, magkakasakit ka at mamamatay ka rin. Uulitin ko lang, mamamatay ka at magkakasakit. How does it feel? Natataranta ka, di ba? Mamamatay ka. Anong pakiramdam? Anong pakiramdam?
Lahat tayo dadaan doon eh. Tatanda ka at iidad ka eh. Magkakasakit ka. Mawawala ka. Mamatay ka rin. Totoo. At gusto ko ma-realize nyo yan ngayon pa lang. Gusto ko ma-realize nyo yan ngayon pa lang. Kasi kahapon lang, kagabi lang, this is again experience. Alauna ng madaling araw. Yung kasama namin dito sa building, na mayapa, at the age of 32, stage 2 cancer, heart attack. Kung lumampas ka na ng 32, magpasalamat ka. Kung hindi ka pa lumalampas, matakot ka. Kasi ang iksi lang pala, alam mo kahapon, ang dami kong realization eh. Importante pera. Kasi alam mo kung bakit? Kasi kung may pera yon, yung stage 2 cancer niya, kaya pa yan eh. Yung sakit niya sa puso, kaya pa yan eh. Ang problema, hindi na nagsasalita. Hindi nagsalita sa amin, hindi nagsalita sa mga kasama ko dito. Why? Yes, probably nahihiya. And probably, ayaw niya, nakaawaan siya. At wala rin naman siyang magagawa dahil may sakit siya. Nagigets niyo yung buhay? Darating at darating sa ganung point eh. Darating at darating sa ganung point. So why not umpisa mo na yung urgency ngayon pa lang? Total darating din naman eh. Eh sabi ng mga ibang tao, hindi mo naman madadala sa hukay yan kahit anong limpak na salapi ang magkaroon kayo. Hindi mo madadala sa buhay yan eh. This is one thing is for sure. Hindi mo madadala sa buhay yan. Pero po pwede mong ipamana sa mga anak mo yan. Po pwede mong ibigay sa mga mahal mo sa buhay yan. At yung mga mahal mo sa buhay, hindi na nila kailangan ma-experience yung na-experience mo sa buhay. At hindi na nila kailangan pagdaanan yung pinagdaanan mo sa buhay. At hindi na nila kailangan problemahin yung problema mo sa buhay. Yun yung nagagawa ng pagiging mayaman. So kung ako papipiliin, mamamatay ako, mabubuhay ako, mamamatay ako, mabubuhay ako, lagi kong pipiliin yung maging mayaman. Kasi hindi masaya ang maging mahirap. Hindi nakaka-enjoy ang maging mahirap. Yes, mahirap. Maraming magda-down sa'yo. Whenever you are achieving something in life. Meron kang vision, meron kang goal sa buhay. Laging may mga tao magpo-pull down sa'yo. Laging may mga sitwasyon na ibabagsak ka. Laging may mga senaryo at sitwasyon na susubukin yung pagkatao mo. Laging may mga pagkakataon na talagang ididigdip ka nila. Pero you know, ikaw, bilang ikaw, pipilitin mong tumayo eh. Pipilitin mong bumangon. Pipilitin mong maging malakas. Pipilitin mong kayanin lahat. Pipilitin mong ipagtagumpay ang sarili mo. Pipilitin mong makuha lahat ng mga pangarap mo. You know why? Dahil dito sa mga mahal mo sa buhay. Hindi madali. Mahirap. But yung hirap na yon, it's worth it. So ngayon, natutunan mo, imposible pala yung pangarap. May numero, may kailangan lang. Ang kailangan ko lang is opportunities. Huwag kang hihinto, huwag kang titigil hanggat wala kang bihikulo papunta ron. Kasi bakit? At the end of the day, pag nabili mo yung bahay na sinasabi ko, ikaw din ang titira dyan, hindi sila. Pag nakuha mo at namamaneho mo na yung pangarap mong sasakyan, ikaw ang magmamaneho niyan, hindi sila. Pag nakuha mo na yung savings na gusto mo, ikaw ang gagastos niyan, hindi sila. Kapag ka nagta-travel kayo all over the world, ikaw ang mag-i-enjoy dyan, hindi sila. Kaya wag mong ipaubaya sa sila ang buhay mo. Remember that. Kasi ikaw at ikaw lang din ang kasama mo sa buhay mo. Diba? So sana may napulot at may natutunan kayo.